Dahil sa Panginoong Hesukristo at dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa atin, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na at ibinigay ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa puso, sa isipan, sa buong pagkatao sa buong persona ng isang mananampalataya ni Kristo. Hindi tayo nagiging perpekto as Christians, pero lumalago tayo sa kaalaman natin tungkol sa salita ng Diyos at sa gospel, sa ebanghelyo, at lumalago rin tayo sa pagsunod at pagsasapamuhay ng salita ng Diyos at ng gospel ng Panginoong Jesus. And so God is near. Ang Diyos ay malapit lagi sa atin. Lagi natin siyang kasama at hindi niya tayo pinababayaan at hindi niya tayo itatakwil kailanman. So kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, nananahan na ang Espiritu Santo sa iyo at sabi ng Bible, be filled with the Holy Spirit. Although nananahan na ang Holy Spirit sa atin, kailangan pa rin nating mapuno o mapuspos ng banal na Espiritu. Kaya we will pray for that. Ngayon, kung ikaw naman ang feeling mo napakalayo ng Diyos sa iyo, at parang inabandona ka na ng Diyos sa dami ng problema mo sa buhay, sa dami ng pinagdadaanan mo, mananalangin ako para sa iyo. Pangatlo, para sa mga hindi nananampalataya sa Diyos. Siguro pinapanood mo to, nakikinig ka sa sinashare ko at sa panalangin, sa pagdarasal, pero hindi ka nananampalataya sa Diyos. Hindi mo siya nararamdaman. Hindi mo maisip na merong Diyos na hindi nakikita. I will pray na iparamdam at iparanas sa iyo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang realidad, ang kanyang presensya, at na buksan ng Diyos ang iyong isip, puso at damdamin sa kanyang salita at sa kanyang ebanghelyo. Ama, pinapanalangin ko po ang mga hindi naniniwala sa iyo, hindi nananampalataya sa iyo. May that person, that precious person, created in your image and likeness, nawa siya ay makakilala sa iyo, Panginoon. And kung ano man yung mga bagay na yon na hindi, mga stronghold, mga balakid, mga kaisipan, mga pananiwala, mga worldview, mga ideology, mga lifestyle din, immoralidad, kasalanan, kailangan iwaksi, kailangan mawala. Lord, I pray na alisin mo po yun, Panginoon. Tulungan mo po ang human brother and sister namin na hindi pa nananampalataya sa iyo, na sana ay manampalataya sa iyo. Send someone na mag-share more about the gospel para sa kanya, and sana makatulong din po itong mga prayer and sharing na I do my best na gawin for such a time as this. And I pray for those na Kristiyano na pero hindi nila pa nararanasan yung realidad, yung presensya, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo kasi hindi na ituro sa kanila. So I pray for them, and also Christians na mga nakaranas na ng presensya ng Espiritu Santo, ng pagpupuspos ng Espiritu Santo. I pray that all of us, Lord, right now, ako at ang lahat ng nanonood, nakikinig, sumasama sa panalangin na ito, fill us with the Holy Spirit from the top of our heads to the soles of our feet, mula sa aming mga bumbunan hanggang sa aming mga talampakan. Fill us with your presence, fill us with your Spirit right now. Most importantly, give us a hunger and thirst for your word. Kasi yung salita ng Diyos
yun pa rin ang pagkain namin at ang siyang nagsusustain sa amin sa buhay espiritu, sa buhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon. Bless everybody in the name of Jesus. Amen. Amen.